Mga tayo, kakabsat. Pasensya kayo di kukuk takwa. Ada kalawang na. Naman siya. Malpas to tira pagpa-pedicure saka manicure. Nabayag nga hana nga kasi dati aba. Nagmayat ti adamula na. Yung kalamang tabas ka. Kumakain rin ako ng mga good na ganito. Kapag kayong konti lang ang nahihinog. Pero pagka marami na, hindi na ako nakain ng good. Pinipili ko na yun para sa amo ko na yun. Dahil marami pong reject. Organic na organic ang kwan. Pinang-asim ko. Kakod hektarya lang ato yung inapoy ko. Nga nasurok. Takwa. Nagsugak ti dragon fruit kakabsat. Ipalab ko man pala dati kwa. Papayat takwa. Giling-gilawad. Puna yan. Gimatang aktibasok ni 15 pesos. Mabaling nga i-display ipakipakitan takwa. Bote. Impa na dagay kwa. Baso nga plastic. Shout out kay Tim Musang. Ayan. Yun po ang sinabi ni Mark Paclaon. Ayan. Lugi daw siya. Hindi napasama raw dun sa 5. Ayan. Special ka ngayon. Idol.
Team Musang. Ayan. At saka yung mga kasamahan ni Ma'am. Ma'am si Christy. Oh, nalimutan ko ang apelido, Ma'am. Bigyan ko nga si Kuya. Inaaway nila si Kuya eh. Huwag kang lalapit lang dito, Kuya, ah. Mapagpasensya ito eh si Kuya. Inaaway ni Bulak yung pure na puti. Red papaya ito. Yan. Yan ang dilaw. O, di ba magkaiba? Panuorin nyo sa mga maraming nagtatanim. Red papaya ang tawag dito. Kinakain ito ni Ganado ko. Siya nga po pala, wala na po kami ni Shirley. Ikinyat ko na, nag-chat kami, pinaliwanag ko sa kanya yung mga ayaw ko. Tapos sabi ko sa kanya, friend-friend na lang tayo. Hindi niya po bagay yung pan dito sa mga putik. Nagre-reklamo po maputik. Siyempre, nakakahiya rin pagka pipilitin natin na papuntahin maputik. At saka hindi po sanay na manguha po ng saluyot. Naghiwalay po kami ng maayos. Gusto niya magpaliwanag, mga idol. Sabi ko, tama na. Friend na lang tayo. At tinanong ko siya, mga idol, kung ano ang naging background na nung siya ay maliliit pa ang mga anak niya. Ang sabi niya, nag-janitress tapos namasukan. Matulin sabi, namasukan siya. Ibig sabihin, lumaki po siya na hindi sanay sa bukid.
Kaya nakikita ko po yung mga galaw niya, talagang hindi po pambukid ang nakalakihan niya. Pero okay lang din. Nag-chat ako sa kanya na maghihiwalay na kami kasi hindi po niya kayang gampanan yung kwan eh. Mangunguha lang ng saluyo. Iluluto niya. Takot baka raw may ahas. Hinayaan ko na. Ako na ang nanguha nun. Ako na ang nagluto. Pero yung dinala ko na bangus, niluto nila. Yun ang kinain nila. Inulam nila. Tiniran din ako. Ganun pa mga alam niyang iluto. Mga karne siguro, isda. Pero yung mangunguha siya ng kwan, magpo-produce. Takot po, baka raw kagatin ng ahas. Kaya ako na lang po ang nanguha ng araw na yun. Kaya yung mga pananalita po ng isang tao at mga galaw, alam po natin kung ano siya. Kaya wag pong pilitin po yung mga yung po mga ganun na lumaki, tumanda na hindi sanay dito sa bukid. Ako po ang nakipaghiwalay sa kanya dahil hindi niya matugunan po yung pangangailangan ko, yung magluto-luto ng dinding ganun. Naghiwalay po kami ng maayos. Pumayag na rin siya noon eh. Okay lang daw kahit masakit. Sabi niya sa chat. Itong dalawang kapatid niya ang kwan eh. Lagi nilang inuudyokan na kwan eh. Makipagbati. Dahil nagchat-chat din sila yung dalawa niyang kapatid eh. Doon nga kayo. Nawawala tuloy yung kwento ko eh. Yun po ang naging kwento po. Siyempre, lumaki ka na hindi ka sanay sa ganito. Ako mula bata hanggang tumanda, sanay ako sa ganitong pero din ako naging ex-tiga rito. Kobo yun. Ako nga natatakot eh dahil kuha siya ng kuha. Magaling eh. Tiga baryo. Magaling mag-produce ng lulutuin niya. Kasama niya si Atring. Yan. Minsan si Tese. Alam na yun ng mga tiga baryo. Kung sino yung tinutukoy ko na yun. Kaya lang, may malaking problema din. Ayaw sa akin ng mga anak. Yun po ang totoo. At yun po ang naging kwento po ni Direk kay Shirley.
Bye-bye.